Sa sobrang takot na mawalan ng kaibigan ng kapatid ko, tiniis niya lahat ng pambubuli sa kanya. Dumating sa point na 2 taon lagi nagsusuot ng face mask yung kapatid ko simula nung nag-high school siya. Halos hindi na nga namin makita yung pagmumukha niya sa bahay kahit kasama namin dahil lagi siyang nakatakip ng face mask sa mukha niya. Ang lagi niya lang reason out sa amin kaya siya nagpe-face mask dahil daw sa ilong niya. Nahihiya daw siya kasi daw pango. So naiintindihan ko yun kung yung mga kababata niya or yung mga kaklase niya is hinaharot siya or inaasar siya na flat ang nose niya. Natural lang naman yun, so naiintindihan ko. Dito kami mga kapatid niya para sabihin sa kanya na maganda siya, para sabihin sa kanya na hindi ka pangit, na hindi nga lang katangusan ng ilong mo, pero syempre maganda ka. Nasa pamamagitan man lang yun kahit papano tumaas naman yung self-confidence ng kapatid ko. Pero hindi namin alam na kaya pala palagi siya nagtatakip ng face mask kasi wala na siyang halos na mukhang maiharap sa eskwelahan nila or dun sa mga kaklase nila dahil nga lagi siyang binubuli. Ayan pa, yan yung mga naka-face mask din siya pagka papasok siya or pagpupunta lang din siya sa school. Kita nyo ba yan kung bakit maigsi yung buhok niya? Yan yung umuwi siya ng bahay na may gupit na yung buhok niya at dinikitan siya ng bubble gum sa ulo ng kaklase niya. Neto nga lang namin nalaman yun eh. Kaya pala siya talaga nagpagupit, hindi dahil na dikitan ng kung anong bagay yung sa buhok niya or nagluhan, kundi bubble gum. Diba? Bubble gum yung nangyari sa kanya kaya nagupit po siya ng buhok. Pinagupitan na rin namin kasi ang pangit ng pagkakagupit niya sa sarili niya. Kaya alam nyo, wag kayong matatakot mag-speak up, especially pagka nabubuli kayo, lalo na kung may makakayanan naman kayo. Kasi kahit naman ako dumaan din sa pambubuli at marami tayong napagdaanan sa ganyang bagay na binubuli tayo. Pero nasa sa atin kasi yun kung paano natin iaayos yung mga taong nasa paligid natin eh. You have to speak up. Kailangan nyo magsalita dahil boses mo ang kapangyarihan mo. Lalong-lalo na pagka naaapi ka na at pagka pambubuli na ang usapan. Kung chismisan lang yan eh, less talk, less mistake, okay na yun. Yung issue mamamatay naman na yan eh. Pero yung pambubuli, trauma ang ibibigay sa inyo yan. Dadalhin nyo yun hanggang pagtandaan nyo as long as hindi nyo siya ino-open up lalo na sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya alam nyo ba yung kapatid ko, every time na nakakanood siya ng mga drama about sa mga bully, nakikita namin siya, natatakot talaga siya, natotrauma siya, umiiyak siya. Yung naging epekto sa kanya. Kaya sa mga kabataan dyan, elementary, high school man yan, kahit sa college may mga ganyan din, mag-speak up kayo, lalong-lalo na sa mga taong malapit sa inyo sa buhay. Kasi mapag-uusapan yan eh, kung paano ba natin isi-settle, kung paano ba natin mas maisa sa ayos yung mga bagay-bagay. Kasi di ba kung hindi na kayo comfortable sa eskwelahan nyo, maraming paraan para malayo kayo doon. Kasi for sure, yung mga nambubuli na yan, hindi naman sila ang mag-a-adjust eh, kasi yun ang ugali nila. So tayo na yung mag-a-adjust, kayo na yung mag-a-adjust, huwag kayong matakot na mawalan ng kaibigan. So yun lang ha, boses nyo ang kapangyarihan nyo. Kami sa'yo ay naparaning. Ang beauty mo kasi ay ang beauty queen. Ikaw ang number 1 sa list namin. Hayop ang beauty mong ibang-ibang dating. Oh hayop sa ganda, oh hayop sa ganda, oh hayop sa ganda. A few moments later. Diyos ko ate, mag-move on ka naman na. Oo nga, nagmumukha na. Grabe, ang init talaga dito. Ano yung kilikili mo? Ano yung dinig? Kilikili ba ng babae? Ba't ganyan? Puti-puti-puti pa. Puti ba yan? Kuha ka ng chani. Ay, hindi chani dapat dito. Dapat dito, chopstick! Ay, nagbabalat pa. Puta! Ano ba ate? Huwag mo masyado itaas ang itaas. Dahil pa yung kilikili ni Papa. Gusto mo. Yung kilikili ni Papa, itaas mo. Bubutin ko, kadiri. Fashion yan! Ayan. Ay? Passion daw. Passion? Ayoko na ganyang passion. Nanliligaw na po ba talaga si Gabo? Elaine, nanliligaw na ba talaga daw si Gabo? Paulit-ulit! Ano? Paulit-ulit! Ano pa ulit-ulit ngayon ko lang tinanong sa'yo? Yan ba't kinikilig ka? Kanina niyo pa tinatanong yan eh! Kanina pa nila tinatanong sa account mo. Marami nag-ano kasi marami nag-i-edit sa inyo. Maraming pinagdidikit yung videos nyo. Eh bakit kasi parehas kayo ng mga videos? No comment. Ang dami kasi nag-aabang. Ano daw ba talaga? Nanliligaw daw ba? O magjowa na kayo? Naku, sinasabi ko sa'yo, Friends pag lang nalaman ko kami, talaga guys. magjowa na kayo ha. Friends lang kami, usap-usap Friends, lang. dapat dumaan kayo sa proseso talaga ng panliligaw para malaman nyo talaga kung para talaga kayo sa isa't isa or dadaan lang kayo sa buhay ng isa't isa. Paano kung sabihin ko sa'yo yung boto ko kay Gabo para sa'yo? Oo, Harry? Ano? Oo ba? Totoo, paano kung sabihin ko sa'yo yung boto ko para sa Ikaw kanya? galit? Ba't ako magagalit? Hindi naman ako si ate. Pero ano, nanliligaw ba sa'yo si Gabo? Hindi ko sasabihin, hindi ko i-upload to. Sige, for keeps lang. Ha? Di
Hindi ko marinig. Hindi ko i-upload to. Naliligaw ba talaga sa'yo si Gabo? Ha? Si OA Friends naman. pala kami! Friends. Ba't ayaw mo sabihin? Alam ko i-upload mo yun Alam mo, wala namang masama kung magka-crush ka, wala namang masama kung ma-inlove ka. Natural yung nararamdaman mo. Pero lagi mo tandaan ha, unahin mong makapagtapos ng pag-aaral at the same time, ito pa rin ang mga pangarap mo, kasama siya. Kaya ko naman Kasama siya. sabayin yun. Alam mo kung kanino ka nagmana? Alisa. Sa akin. Oo. Tuparin mo yung pangarap mo kasama? Siya. So kayo na. Kayo na. Hindi pa. Ako, boto ko kay Gabo para sa'yo. Ewan ko lang kay Papa, kay Mama, kay Ate Erika, kay Ate Ina mo, kay Kuya Adrian mo, tsaka lalong-lalo na kay Ate. Sa tingin mo ba, boto kasi Ate kay ano? Galit yun eh. Hindi siya magagalit, alam mo kasi, hindi niya lang matanggap na bunso ka namin, tapos baby ka niya, paborito ka niya, tapos ganon. Pero, si ate, alam ko naman na pag nakita niyang seryoso talaga sa'yo si Gabo, ayan, so papayag naman yon. Payag na ako, payag na siya. So kayo na, Hindi pa kami. nanliligaw! Ooh! QC Part 2 Yeah Bad beats Here we go A few moments later. Luto na! Malaya ta. Oh, teka lang, ano yan? Ba't ikaw pa magsusubo sa akin? Kaya Bilis! ko. Oh, sige. Kaya ko. Alam na alam niyo talaga yung favorite ko na tatouch ako sa inyo. Ang bilisan mo, kainin mo Wala na. bang suka? Wala! Wet, Masarap wet na with yan. love. Walang suka? Wala na yan. Kaarte mo naman. Kainin mo na. Kwek, kwek. Aha. Sarap. Eileen, alam mo ba yung ibig sabihin ng LGBT? Yes. Ay, tar. Anong ibig sabihin ng L? L for love. G. G for gorgeous. B. V for beautiful. O. T. T for television. Television. Yung television. LGBT yung television. Q. Ano yung Q? Ano ibig sabihin ng Q Q? for quiet. Huwag na maingay. So pag tahimik ka, part ka ng LGBT, tama? Yes. Eh yung letter I. I for intelligence. Intelligence. So kailangan matalino ka. Yes. Eh yung A, dalawang A yun eh. AA. Ano yung letter A? A for Aquarius. Aquarius. Aquarius, ayan. Zodiac sign. Ano pa? Yung isa pang A. And A stands for Oh. antibiotic. Kailangan mag-antibiotic ka para maging LGBT ka. Ay, yung plus. Kasi LGBTQIAAA. Ay, A plus. Oh. Plus for mathematics. O sa mga sensitive po dyan, ha, LGBT din po ako, pati yung partner ko. Hindi talaga alam ng kapatid ko ano talaga yung meaning ng LGBT. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun. Nanguhula lang talaga siya. Pero mamaya ituturo ko sa kanya kung ano talaga yun, ha. Love you, Mark.